Paano na nga lang ba kung sa ospital na dapat tayo ay nagpapagaling ay mapipeligro pa ang ating buhay? Sa isang ospital sa Africa ay may nakakatakot na misteryong naganap, pero ang mas nakakapangilabot pa dito ay nangyari ito sa dalawang magkaibang ospital. Ako po si JB at ating talakayin ang nakakatakot na misteryo na bumabalot kay Titike Gotsay at Sandile Sibia. Si Titike ay taga South Africa, isang mabuting ama sa 6 na anak at siya ay 61 taong gulang. Isang araw habang nagtatrabaho ay nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Noong una ay tinitiis pa niya ito, kaso lumala ng lumala hanggang sa magpadala na siya sa ospital. Dinala siya sa Stellenbosch Hospital at napag-alamang kailangan siyang operahan. Natapos ang kanyang operasyon noong October 5, 2017. Pagkatapos ng operasyon ay may nurse na destino sa kanya. Ayon sa nurse na nagasikaso sa kanya ay may kinuha lang ito sa labas at ang kanyang pinuntaan ay hindi nalalayo sa kwarto ni Titike. At kung susubukan man lumabas ng pasyente ay matatanong niya ito. Ngunit pagbalik niya sa kwarto ay wala na ang pasyente. Pero di siya agad na alarma dahil baka nga naman ito ay pumunta lang sa banyo. Pero makalipas ang ilang minuto na hindi pa rin lumalabas sa banyo, ay nagtaka na ang nurse. Kinatok niya ang pinto at dito napag-alaman niya na si Titike ay tumakas o nawawala. Dali-dali naman nireport ng nurse sa ospital ang nangyari, pero hindi naman na-alarma ang ospital. Wala naman silang nakitang pumasok sa kwarto niya. Kung tumakas man o nagtago si Titike ay hindi naman makakalayo ito, bagamat ito ay 61 taong gulang na at bukod dun ay bagong opera lang. Kaya kung maglalakad man ito ay tsak na mabagal lang at mahahanap rin nila agad ito. Ngunit nadismaya ang ospital ng sumunod na araw ay hindi pa rin nila nahanap ang pasyente. Kaya tinawagan na nila ang pamilya ng pasyente at tinanong kung umuwi ba ito sa kanila. Nagalit ang pamilya ni Titike nang malaman ang nangyari dahil bakit hindi nga naman sila agad-agad tinawagan at kung bakit hindi agad pinaalam sa kapulisan. Kaya nung sumunod na araw ay dali-daling sumugod ang pamilya kasama ang kapulisan. Hinanap nila ang buong ospital pati ang mga lugar na alam nilang pwedeng puntahan ni Titike. Pero nabigo sila dahil hindi nila mahanap ang nawawalang pasyente. Hanggang October 20, 2017. Sa araw na ito ay tumawag ang ospital sa mga manggagawa upang may ipaayos. Nang umakyat yung isang manggagawa sa isang kisame ng ospital, nagulat yung manggagawa nang tanglawan niya ang dulong parati nito. May tao na nakapwesto dito. Tinawag niya ang tao sa kisame pero ayaw sumagot. Inulit-ulit niyang tawagin ito pero hindi talaga sumasagot. Kaya nilapitan niya ito at dito niya nalaman na bangkay na pala ang kausap niya. Dali-dali niyang inireport sa ospital ito at napag-alaman nila na ang bangkay pala na ito ay walang iba kundi ang nawawalang pasyenteng si Titike Gotsay. October 27, tinawag nila ang pamilya ng pasyente upang ibalita ang nangyari. Ayon sa autopsy galing sa ospital, si Titike ay maayos ang operasyon at sinabi sa pamilya na hindi si Titike ang pumunta sa kisame, kundi ay may naglagay sa kanya dito. Sinabi rin nila na hindi nila matukoy kung ano ang kinamatay nito. Hanggang ngayon ay wala silang paliwanag sa nangyaring ito. Pero ang mas nakakatakot pa at nakakapangilabot ay nangyari rin ito sa ibang ospital. Taong May 10, 2019, halos 2 taon pagkalipas ng insidente, isang lalaki na nangangalang Sandile Sibia ay nabalian ng hita at nadala siya sa ospital sa Mahatma Gandhi Memorial Hospital. Siya ay naoperahan dahil sa kanyang baling hita. Kumpara sa unang ospital, ang Mahatma Gandhi Memorial Hospital ay may mataas na seguridad kumpara sa Stellenbosch. Kaya mas nakakapagtaka ang nangyari kay Sandile Sibia. Pagbalik ng nakabantay sa kanya, katulad ni Titike, ay naglaho siya na parang bula.
Makalipas ang ilang araw, isa sa mga nurse sa ospital ang nakaamoy ng mabahong amoy. Hinanap nila ito at sa isang stock room ng ospital ay may itim na tubig ang pumapatak sa kisame. Tumawag sila agad ng kapulisan nang dumating sila at dito nalaman na ang bangkay ay walang iba kundi si Sandile Sibia. Kagaya ni Tetike, hindi rin nila alam kung ano ang kinamatay nito at sinabi rin nila na hindi si Sandile Sibia ang kusang umakyat sa kisame, hindi ay may naglagay rin dito sa kanya. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung paano nangyari ito sa dalawang pasyente sa magkaibang ospital. Isa nga bang paranormal entity ang naglaro sa kanila o isang pagkakamaling medikal na pinilit lamang takpan? Walang may alam, pero sana ang pamilya ng biktima ay nakahanap ng kapayapaan sa puso nila. Maraming salamat sa pakikinig. Malaking bagay sa akin pag kayo ay nag-like at subscribe at abangan ang susunod na istorya.